Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinapaalala sa atin na tuwinay mahal tayo ng Diyos. Walang makapipigil sa pagmamahal at awa ng Diyos sa atin. Kaya't hilingin natin na lubos natin tanggapin ang pagmamahal na ito. Lubos nating suklian ang awa ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Hoda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad.
Ito ang pahayag ng Haring Zero ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa niya siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matiyamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano naming aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko'y alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo makapatay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pang una. Ang
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang gawa. Ang gumagawa ng masama, ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, ika-4 na linggo ng Kwaresma, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y tinipon dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Lagi na lang kayong naririto at puno lagi ang ating simbahan dahil walang makapipigil sa inyo.
sa pagmamahal sa Diyos, sa pagdedebosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kanina nag-aatubili ako kung papapalakpakin ko kayo kasi baka sabihin, Kwaresma, dapat wala muna. Pero alam ko, pag pinigil ko kayong bumalakpak, papalakpak pa rin kayo. Baka pakiramdam nyo, pupusasan ko kayo para hindi pumalakpak. Dahil lalo na ang tunay na deboto, walang makapipigil ipahayag ang kanyang pagmamahal. Total lang pinapalakpakan naman natin, hindi tao, hindi si Father, hindi kung sino man sa atin, kundi ang ating mahal na pong Nazareno. Kaya tiyak ko, hindi naman niya mamasamain yon. Pero ganun talaga, di po ba? Ang isang nagmamahal, hindi mapipigil. Kaya nga, alam niyo po, lagi kong ipinagmamalaki saan man ako magpunta. Sabi ko, sa Quiapo lang ako nakakakita ng mga taong hindi napipigilan sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Umulan man o umaraw, lalo na po kayong mga nasa labas. Alam ko, medyo hindi nyo rin malinaw na naririnig. Awa ng Diyos, itong mga darating na araw, dadagdagan natin at babaguhin lahat ng speaker sa labas para marinig ninyong malinaw. Dahil alam ko gusto mo ninyong pumasok, pero puno na po ang simbahan. Huwag po kayo mag-alala. No? Maririnig nyo rin po ng malinaw na malinaw. Lagi po akong lumalabas at alam kong hirap kayong marinig, pero pinagmamasdan ko po kayo at ako'y napapahiya bilang pari. Sapagkat pag nagpupunta ako dito sa Quezon Boulevard, dyan sa Plaza Miranda, at nakatindig ako dyan at alam kong hindi nyo marinig, pero sinusundan nyo na lang yung nakikita nyo sa screen, halos. Pero sabay pa rin ang inyong karubdob. Huwag na magagalit po, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Minsan, para mas marubdob pa yung nasa labas kaysa sa nasa loob. Yung nasa labas, talagang pag nagdadasal, talagang nakikita ko po, taimtim, sumusunod. Yung ibang nasa loob, tingnan nyo yung katabi niya, tulog na. No? Isipin nyo lang, buti pa yung nasa labas, nakatindig, hirap, buong misa, nakatayo. Buong misa, hirap, nasa sikat ng araw. Yung nasa loob, kwentuhan ng kwentuhan, chika ng chika. Yung kayang nasa labas ang papasukin ko na lang. No? Biro lang. Pero salamat. Alam ko, hindi pa rin nila ako naintindihan ngayon. Pero salamat po. May mga debotong tutulong sa atin para ayusin ang ating mga speaker sa labas. At hari nawa, yung ating mga screen din po ay mas maayos para mas maging malinaw. Pero yun ang tunay na deboto. Hindi napipigilan. Bakit? Dahil nagmamahal. Nagmamahal naman tayo, di ba? O kahit paano, nakaranas ka ng pagmamahal. Sa mga may asawa dito, di ba? Nung nililigawan ka, lahat ginagawa sa ngalan ng pagmamahal. Pinagbabawalan kayo ng magulang nyo noon, naalala nyo? Nakikita pa rin kayo ng lihim. Hindi mapigilan ng nagmamahal. Kahit wala kayong pera, tuloy ang date. Mamasyal lang sa Luneta kahit walang pera. Sa ngalan ng pagmamahal. Kahit sagot gulaman lang ang iinumin nyo, okay lang yan. Sa ngalan ng pagmamahal, walang makapipigil. Yung mga nagmamahal, mahal ko yung aking pag-aaral, mahal ko yung pangarap ko. Kaya kahit wala akong baon, kahit hindi ako nakapag-almusal, walang tanghalian, makapasok lang ako, maitawid ko lang itong pag-aaral ko, gagawin ko. Walang makapipigil.
Ganun ang tunay na nagmamahal. Hindi mapigilan ang gagawin para sa minamahal. At ngayong araw na ito, mga kapatid, ang mabuting balita, gano'n na lang tayo kamahal ng Diyos. Kung tayo na nagmamahal, walang makapigil sa atin, lalo tigit ang Diyos. Walang makapipigil sa Diyos. Bagamat minsan salawahan tayo, nagtataksil tayo, nakakalimot tayo, wala tayong utang na loob, nagkakasala tayo, ang ganti pa rin ng Diyos, pagmamahal. Opo mga kapatid, ang ganti ng Diyos maging sa kasalanan ay awa at pagmamahal. Kung tayo, ang ganti natin sa galit, galit din. Ang ganti mo sa mura, mura din. Ang ganti mo sa pagmamaramot, karamutan din. Pero ang Diyos, ang ganti niya sa lahat, pag-ibig. Ito ang mabuting balita. Walang makapipigil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga't gayon na lamang sinabi ni Jesus Nazareno kay Nicodemo sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pansinin niyo po ang pagkakahanay ng nangyari. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang anak. Ano pong nauna? Pag-ibig, pagbibigay? Di ba ho, nauna ang pag-ibig? Hindi nagbigay lamang o agad ang Diyos. Sinabi ni Jesus Nazareno, umibig ang Diyos, kaya siya nagbigay. Dahil ang dahilan, ang bukal ng pagbibigay ay pag-ibig. Natitiyak ko narinig nyo na ito, na pwede kayong magbigay ng hindi nagmamahal. Pero kung nagmamahal ka, imposibleng hindi ka magbigay. Ulitin ko po, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Pero pag nagmamahal ka, imposibleng hindi ka magbigay. Kaya't ang dapat na mauna, hindi pagbibigay agad, pag-ibig muna. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pwede kang magbigay nang wala man lang pag-ibig sa puso mo. Hindi po daw yun ang alay sa Diyos. Hindi raw po yun ang ginawa ng Diyos. Umibig muna bago magbigay. Ngayong Kwaresma, hindi po ba pinapaalala sa atin, manalangin, magkawang gawa, at magsakripisyo. Pwede raw natin gawin lahat ito. Pero ingat, pwede mong gawin ito nang walang pag-ibig. Pwede kang magbigay. Pero bakit ka namimigay? Dahil ba sa pag-ibig? Pwede kang magbigay. O, bigay. O, picture tayo ha. Namimigay ako ha. O ha, ayan, namimigay ako sa lahat ha. Bait kong tao ha. Dahil ba sa pag-ibig? Namimigay ako ha. Tandaan niyo yan. Nangungutangan ka ba ng loob? Para may maisumbat ka balang araw? Ang tunay na pagbibigay ay dahil sa pag-ibig. Sa isang taon, marami na naman mamimigay sa atin. Halalan na. Maalala na uli tayo. Hahanapin na tayo. Pagkampanya, hinahanap nila tayo. Pagkatapos, tayo nang naghahanap sa kanila. Dahil ba sa pag-ibig? Pwede kang magdasal, pwede kang magsakripisyo, pwede kang maglingkod. Pero dahil ba yan sa pag-ibig? Ang Diyos nagmahal, kaya nagbigay.
Kaya ang tanong, ginagawa ba natin ito dahil sa pag-ibig? At ang ikalawa, hindi lang natin ginagawa dahil sa pag-ibig. Sa paggawa natin, lalo tayong umiibig. Napansin niyo po yun? Ang puno at dulo ay pag-ibig. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Dahil sa pag-ibig. Sinusuklian lang natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa unang pagbasa, ang bayan ng Israel, pasaway, matigas ang ulo. Pero anong ginagawa ng Diyos? Hindi mapigilan. Tinutulungan pa rin niya. Ginamit pa nga ng Diyos yung kaaway ng Israel. Yung hindi naniniwala sa Kanya, si Siro, para tulungan ng Israel, para makabalik sa Jerusalem. Gumagawa tayo dahil sa pag-ibig para lalong umibig, para lalong maging mapagmahal. Kaya ang tanong ko kanina, ginagawa mo ba yan para magmahal? Ang ikalawang tanong, sa paggawa mo ba niyang mabuti, lalo ka bang nagiging mapagmahal? Madali rin gumawa ng mabuti, pero ang tanong, lalo ka bang nagiging mabuti? Sabi ko nga kanina, namimigay ka, tumutulong ka, baka lalo ka naman naging mayabang, hindi na mapagmahal. Naglilingkod ka, gumagawa ka ng mabuti, pero hindi ka naman nagiging mapagmahal. Nagsasakripisyo ka ngayong Kwaresma. Hindi ako kakain ng karne, hindi ako muna maninigarilyo, hindi ako magkakape. Ayun, uminit ang ulo. Inaway pang lahat ng tao sa bahay. Abay, mabuti pang kumain ka na lang ng karne, mabait ka. Nagsakripisyo ka nga. Galing ka sa simbahan, nag-istasyon ng krus, pagod na pagod ka tuloy. Kaya pagdating mo sa bahay, sininghalan mo lahat ng tao doon. Ang katuwiran mo pa, pagod ako, nag-istasyon ako ng krus, kaya tumahimik kayong lahat. Abay, inaway mo pa. Nakasama pa yung dasal mo. Naglilingkod ka nga, naninigaw ka. Nagsasalita ka ng masasakit na salita. Ay, huwag ka na lang maglingkod. Kasi yung paglilingkod mo, nagiging palalo ka pa. Dahil ginagawa natin ito para lalo tayong maging mapagmahal. Kaya ang tanong, yung ginagawa ba natin dahil sa pagmamahal? At yung ginagawa ba natin, hinahatid tayo sa lalong pagmamahal? Dahil ganun ang ginawa ng Diyos. Ganun ang nangyari sa Diyos. At ang panghuli, hindi lang natin ginagawa dahil sa pag-ibig, ginagawa para lalong umibig. At pag tayo'y gumawa sa ngalan ng pagmamahal, ang ibinibigay din natin ay mahal. Napansin niyo po yung salita, ang ganda ng salitang mahal. Pag mahal, may pagmamahal sa iyo, ang ibinibigay mo, mahal. May nanliligaw ba sa iyo ngayon? Kasama mo ngayon nanliligaw sa iyo? Ano bang binibigay niya sa iyo? Mahal. Hindi naman nabibili o tungkol sa halaga. Kaya nga 'di ba sabi ko kanina, yung hindi mapigilan sa pag-ibig, ano yung binibigay mo? Yung mahal, yung oras mo. Nagsasakripisyo ka kahit hindi ka kumain. Kahit pagod ka na, kahit mga nakatayo ka na, nakabilad ka na sa araw, ibinibigay mo yung lakas mo sa Diyos. Pwede ka namang mamasyal, pwede ka lang matulog, pero naglilingkod ka. Ibinibigay mo yung mahal. Bakit ganun ang ginagawa natin? Kasi ganun ang ginawa ng Diyos. Ano sabi sa Ebanghelyo? Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno. Pag nagbibigay,
Dahil nagmamahal, mahal din ng binibigay. Pwede namang isugo ng Diyos si San Miguel o kung sino man. Pero sino ang ibinigay ng Diyos sa atin? Si Jesus Nazareno, ang kaisa-isa niyang anak. Alam niya, pahihirapan ng kanyang anak. Alam niya, hindi agad tatanggapin. Ipapapatay pa ang kanyang anak ng salawahang tao. Pero ano pa rin ang ginawa ng Diyos? Sabi ko sa inyo kanina, hindi mapigilan ng Diyos. Ibinigay pa niya ang pinakamahal sa lahat, ang kanyang anak. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At ganun din tayo kamahal ni Jesus Nazareno. Inalay niya ang pinakamahal. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, o Ama ha, sige, pupunta ako sa lupa. Pero pag ipapako na sa krus, ipadala mo si San Miguel, siya na ipalit sa akin. Ha? Masakit yun eh. Ayokong mapako sa krus. Tama na yung nagkatawang tao ako. Pagsisipatin na, pwede ba, halili na lang kung sino man dyan sa langit. Hindi nagpapalit si Jesus Nazareno. At ano ang ibinigay niya? Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, pwede ba Ama, sapat na yung pawisan ako. Alam niyo, pawisan lang si Jesus, sapat na para iligtas tayo. Masugatan lang ng konti si Jesus, sapat na yun para sagipin tayo. Pero para ipakita sa atin ang tunay na pagmamahal, na kapag nagmahal ka, ang ibibigay mo, pinakamahal, todo-todo, buong-buo. Anong ibinigay ni Jesus Nazareno? Ang kanyang buhay para sa atin. Kaya pag nagmamahal, ang ibinibigay din, mahal. Huwag niyo pong masamain o huwag niyong isipin, Father, wala naman akong pera. Hindi pera nasusukat ang pagmamahal. Pero yung mahal sa'yo, hindi yung tira sa'yo, yung tama sa'yo. Pwede ka naman magbigay ng oras. Dami mo namang free time. Pwede ka naman magsakripisyo. Yun ang mahal sa'yo. Malakas ka naman, bata ka pa naman. Pwede mong ialay ang lakas mo. Yun ang mahal sa'yo. Pwede mong igawad yung pangunawa mo. Libre yun. Pasensya mo. Patawad mo. Hindi ka kailangang gumastos doon. Pero mahal yun. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Na kung tunay natin mahal ng Diyos, kung tunay nating sinusuklian ng pagmamahal ng Diyos, magbigay tayo, tumulong tayo, gumawa tayo ng mabuti dahil nagmamahal tayo at lalo tayong nagmamahal at mahal din ang binibigay. Mahal ba ang binibigay natin? Tama ba o tira? Ay, wala akong magawa. Sige na nga, punta tayo sa simbahan. Ay, tira yun. Hindi yun ang tama. Ngayong Kwaresma, bato-bato uli sa langit, ha? Tamaan, huwag magagalit. Ang mga simbahan ngayon, nakikiusap, magbigay po tayo. Lalo na, di ba, pag may nasunugan, may mga nangangailangan, magbigay po tayo. Oo nga, iba sa atin, bubuksan mo yung cabinet mo. Ano kayang ibibigay ko? Minsan, ibang tao, pag namimigay, parang naglilinis ka lang ng cabinet. Ay, minsan tumutulong po ako sa iba nung mga nakaraang kong destino. Nagso-sort out kami ng mga ibinibigay ng mga tao. Halimbawa, para sa mga nasunugan. Minsan natatawa akong nalulungkot pag nagso-sort out ako sa mga ibinigay. Ano mo, ibibigay mo, gown. No? Sabi ko, paano isusuot to nung nasunugan? Gown. No? Kawawa naman yung nasunog. Magpapaparlor pa siya bago isuot yan. No? No? Baka ibinigay mo yung pinangkasal mo. Maawa ka naman. No? Bibili lang sa tindahan siya, nakapangkas. Bibigay mo barong Tagalog. No? Yung patusok pa yung kwelyo. No? Sabi ko, parang gusto mo lang linisin yung cabinet mo. No? Tabi-tabi po, minsan magbibigay ka nga. Yung mga underwear, yung garter parang bacon na. No? Kulubot na, kulot na.
Maawa naman po kayo sa pagbibigyan ninyo. No? Bibigyan kayo ng medyas, butas na. Huwag naman. Kung tunay tayo magbibigay ka ng delata, expired na. Abay, naglinis ka lang sa bahay. Sa amin nyo pa binigay para kami magtapon. Ang tunay na nagmamahal, ibinibigay mo rin. Mahal, tama. Sapagkat ganun. Buti na lang ang Diyos, hindi ganun. Buti na lang si Jesus Nazareno, hindi ganun. Napapahaba na ako, tama na po. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa na lagi nating matatandaan, hindi muna yung tayo ang magmahal at magbigay. Unahin muna natin tandaan, nagmahal at nagbigay ang Diyos. At dahil doon, tayo din nagmamahal at nagbibigay. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Kayo ang tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, sapagkat ibinigay niya kayo, ang kanyang pinakamamahal na anak, para sa aming kaligtasan. Salamat po. Tinatanggap namin ang iyong pagmamahal at awa, at nawa iyan din ang maging dahilan ng paggawa namin ng mabuti. Lalo sana kaming lumago sa pag-ibig, sa aming pagsunod sa iyo. At nawa ang maialay namin sa iyo, ang pinakamamahal din sa aming puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalan ng krus ni Jesus. Ito rin ay tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang ipa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming maging makasunod sa iyo upang matupad namin ang iyong kalooban. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na lumayo para sa harap mo, para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal tayo ng Diyos dahil tayo mga anak ng Diyos. Tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may pag-ibig sa ating puso, ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang dakilang tanda ng pag-ibig at awa ng Diyos. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 to 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929 o 824-45609 o 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mong aming kalooban upang ang dapat naming maisaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ang aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapatuloy na paggawa. Sana po maraming deboto pa ang tumulong. Kaya yung ating mga speakers sa labas, kailangan nun natin dahil marami pong taong nasa labas din. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Salamat sa Diyos. Ang mga nagdadala po dito sa Quiapo, may tatak pagmamahal yung dala nyo. Maganda naman po ang bigas, dilata. Mahal. Hindi sa presyo, kundi mahal na may malasakit. Kaya salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pag-ibig ang dahilan at bunga ng
ating paggawa ng mabuti at pagsunod sa Diyos. Si Jesus Nazareno ang dakilang tanda ng pag-ibig at awa ng Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.